Magandang tanghali sa ating lahat mga kaibigan. Pakinggan natin ang debate between Padre Darwin Gitgano and Pastor Rian Fuentes. O karon ang gilintubaw nga mga argumento ni Father Darwin Gitgano iyaning ipabarog pagbalik pinaagi sa pagkunis-kunis sa gipabutyag, gipabuhagay sa negative side. So, rak-rak sulod sa napulog 5 ka mga pangutana. Questions number 1, 2, 3, 4. Proceed. Hangyo nato ang publiko para makuha gyud ang kamaturan. Ang ato lang hangyoon, hilom lang ta onya paminawa ang tanan nga tubag. Okay? Onya rata mo siyagit inig-end na sa maong debate. Pwede sad i-replay man kini onya ra mo siyagit sa inyo pag-replay na. Not this moment. Proceed with questions. Salamat, Mr. Moderator. Salamat po, Pastor Rian. Unang pangutana, ang pinirmahan mo, nag-compile ng buong Biblia o nag-compile ng partial na Biblia? Anong napirmahan mo? Okay, base sa tema? Ang napirmahan ko po, buong Biblia. That's why, ang old at saka new, kayo dapat nag-compile. Kasi po, ang buong Biblia, old and new, according to the definition, the Bible is the old and new. Kaya nga, uunahin natin ang Old Testament, Padre, pagkatapos New Testament. Kaya ang aking pinatutunayan, Old and New Testament, na hindi mo matutulan. Next question. Salamat. Proceed with question number 2. Kapatid na Rian, sang-ayon ka ba, Bible scholar na si Lee Martin MacDonald, na ang nag-coin sa term Old Testament si Bishop Melito of Sardes? Yes or no? Yes, sang-ayon po ako na siya ang nag-coin. Again, ang nag-coin, nagpangalan, hindi po kasali or hindi po katulad sa nag-compile. Ang tema po, compile, hindi po coin. Next question. Sunod na tanong. Protestante ba siya o hindi? Yes or no? Protestante, okay? Protestante po siya. Kaya nga, sabi ko, yes, walang problemang coin. The topic is compile. Bakit katatakbo sa coin? Ang nagsabi nito, ang Bible scholar na kasama mo. Okay? Si Bishop Militos ba, protestante? Yes or no? Ayan. Eto po, kahit na Romano-Katoliko pa yan, kahit Romano-Katoliko, again, ay, lagi mo saba. Di lagi mo kapuntos. Ay, saba. Ayog saba. Warning number 2. Saba kayo. Palihog, it's warning number 2. Yes. Palihog, atong respetuhan ang mga debaters. Ang baptist, wag yun lang. If you want to shout, replace our debater. Come here. Oh, ikaw. And please respect para mahimong hapsay among debate. Proceed, suspend the time. Timekeeper. Sunod na tanong. Hindi pa. Okay, wala Sagot pa matubag. Napa ko Proceed with the answer. Resume. Yes, 28 seconds pa ko. Kahit na ipagpalagay natin nga na Romano-Katolik, again, coin po, nag-coin ng Old Testament, hindi naman nag-compile eh. Nabasa mo ba compile? Diyan wala. Coin the Old Testament, kahit ngalanan po man ng Old o New, may Bible na na-compile before you. Next question. Sunod na tanong, kapatid. Dahil, ano ba, protestante ba siya o Roman Catholic? Okay, sabi ko nga, hindi protestante, no. Hindi rin Roman Catholic. Okay? Pero kahit Roman Catholic nga, out of topic kasi nga siya raw nag-coin. Hindi po siya nag-compile. Remember the topic, compile, hindi coin. Next question. Sunod na tanong, kung gusto mo ng compile, basahin natin. Sinong unang obispo na nag-compile base sa history? Sino? Alam mo? Hindi. Yes or no? Compile lang pakilinaw. Compile sa Bible. The whole Bible. Base sa
history? Sinong obispo? Okay. Mr. Moderator, objection. The question is loaded question. It is loaded question because ang pangutana sino. So I have to answer kinsa, which is walang obispo na nag-compile sa Old Testament. I cannot answer a loaded policy question. Sunod na You tanong. may enjoy the constitutional provision to remain silent. And you may have to rebut it during your rebuttal period. Okay. You may answer, you may not answer if you cannot answer. Yes. And so, proceed with question number 4. Nabasa ko na nag-compile si Bishop Eusebius base sa history, sang-ayon ka ba nito? Yes or no? Hindi po, dahil malinaw po ang binasa ko eh. Si Bishop Eusebius, wala pa siya, may Old Testament na. Meron na. May Septuagint na bago pa ni Jesus Christ. So bakit mo ako tatanungin yan? Actually, ang daming references ko, wala po dito nagsabi, si Bishop Eusebius nag-compile ng buong Biblia, wala ho. Sabi mo kanina, kapatid, Hindi na pa ako wala. tapos. Okay, hindi pa ako tapos. 1 minute. I have 1 minute. So, ibig sabihin po, kailangan ang tema mo, yung Old and New Testament, dapat kayo nag-compile o si Eusebius. Hindi eh. So, palpak po ang tema. Next. Pero ngayon, nabasa ko na Bishop Eusebius, the first man who compiles the Bible. Sang-ayon ka ba nito? The whole Bible. Okay, hindi ho ako sang-ayon. Okay. Kung sasang-ayunan ko yan, Padre, maniniguro ako na maproblema ka dahil ang turo mo ang nag-compile ng Bible si Damasus, ngayon si Eusebius na. Sino ba talaga? Kaya nga, ko na lang yan para at least hindi ka masyadong maipit mamaya. Okay? At ang atin po ngayong patutunayan yung pag-compile ng Old and New Testament. Kung paninindigan mo yan si Eusebius, again, mapoproblema ka mamaya, tatanungin kita sa video mo. Saint Athanasius wrote in AD 367. Sang-ayon ka ba na si Saint Athanasius ang nag-coin din sa term, nag-compile sa 27 New Testament? Sang-ayon ka? Hindi ho. Yes or no? Hindi. Hindi. Pero again, bago po si Athanasius may Old Testament. Pero kung sasabihin mo siya ang nag-compile ng New Testament o kaya ng buong Biblia, wala naman akong nakita na siya ang nag-compile ng Old, siya ang nag-compile ng New. If meron siyang lista, katulad sa ibang mga tao may mga lista din, because Eusebius is later na, nung natapos ang New Testament, natapos na po, meron ng Septuagint, meron ng Old Latin Bible, may New Testament, ipinanganak si Athanasius, so he is not the one who compiled. He can do list, pwede siyang magsulat kung anong lista niya, pero may na-compile na. The tema is compiled, not giving list. Sunod na tanong, sang-ayon ka ba sa inyo ding Protestant Bible scholar ninyo na si Clement of Rome, meron siyang partial listing of the Bible? Clement of Rome, sa taong 1st century. Yes or no? Yes, may partial listing, walang problema. Again, partial pa, listing pa. Walang buong Biblia, walang compile. O paano mong sasabihin sa akin, gagamitin mo sa akin, gayong wala naman yan sa tema, Padre? Kulang. Parte, kulang. Listing. Kanina nga, tinanong kita parehas ba yung listing at saka compile? Sabi niya, no, hindi parehas. O bakit mo yan i-ano sa akin? That is listing. Can you read the word compile there? Hindi ho. Kaya kailangan mong basahin yan, compiled, the Old and New Testament para mapatayo mo ang tema mo. Next question. Sunod. Sang-ayon ba ka na si Saint Polycarp, meron din siyang partial listing? Yes or no? Sa taong 110 AD. Yes, pwede po, may listing. Maraming naglilista. Miletus, Athanasius, meron din pong lista yung mga ibang mga naglista. Hindi nag-compile. Mamaya, gusto kong sabihin mo sa mga tao na ang paglista ay pag-compile. I challenge you. Sabihin mo sa kanila, parehas ang lista, parehas ang compile. Sige. Sunod. Next question. Kung hindi si Bishop Eusebius ang first nag-compile, sino? Sino?
Mr. Moderator, gusto kong linawin niya sino. Old and New Testament? Old lang? Old and New. Okay, good. At least malinaw ba? Okay, sino? Ang Old Testament, ang Hudyo na eh. Hudyo. Ngayon, dahil negatibo ka, kung hindi si Bishop Eusebius, sino po? Okay, ito. Mr. Moderator, ito po yung sagot ko Sagot ko. Mas maganda po na may sagot tayo, no? Na may makikita nyo, mga kababayang Katoliko. Atin pong pasagutin, aklat nyo po ito, ha? Odium, ang sabi nakaano ng award ng Cardinal Sin Book, sino raw ang nag-unang nag-compile? Pasagutin natin aklat nyo. And the apostles and their followers compiled the New Testament. Considering nga ang negative side may object man, so ang question, kinsa ba if dili si Bishop Eusebius nga mao'y nag-compile sa Old and New, the entire Bible, who is that person? Not the Old, not the New, but the entire Bible. Yes. Ang aking sagot po kumpleto eh. Ang Old Testament, kinumpile lang mga Hudyo. Ang New Testament, kinumpile ni Paul and the Apostles because the Apostles already have the Old Testament. Silent. Dahil negative ka, ipakita mo kung hindi si Eusebius, Bishop of Caesarea, sino po? Ipakita mo yung document mo dahil pakikita ko itong document namin. Yes. Counter objection, Mr. Moderator. May counter ako eh. Ang sagot niya sino? Sinagot ko po, mga Hudyo at mga apostles according to this book. Kung ayaw niya yun, nasa kanya, tirahin niya ako sa rebuttal. Nasagot ko yung sino. Proceed with the question. It is admitted he cannot replace Salamat, Mr. in Moderator. the absence. Okay. So, basta document lang ang sa atin. So ngayon, nandito naman ang document ni Martin Luther's work, Sermons of the Gospel of St. John. Sabi niya dito, yes, we ourselves find it difficult to refute it, especially since we concede, as we must, that so much of what they say is true, that the papacy has God's word, the office of the apostles, that we have received Holy Scriptures. Sabi niya dito, we have received the Holy Scriptures. Ang tanong ko, nagsisinungaling ba si Martin Luther nito o nagsasabi ng totoo? Okay. Si Martin Luther po ay nagsisinungaling yan. Bakit? Bakit? Ang dami ko... Silence. Silence. Palihog, for the benefit of the audience listening worldwide, listen to justification. Have the reasons. So yes. Kailangan po niyang kailangan po kayo makinig eh. So sabi ko, hindi po siya nagsisinungaling po siya. Ang aking pinakita, ang daming aklat eh. Wala namang Martin Luther o Roman Catholic Church doon. Si Martin Luther lang isa kontra sa libro ko, sa aklat ko. Tapos paniwalaan mo si Martin Luther, bakit kayo magkakontra kung paniwalaan mo siya? Kasi kontra kami ni Martin Luther. Akala ko, kontra kayo, bakit mo paniniwalaan si Martin Luther? Dapat paniwalaan mo lahat ang paniwala ni Martin Luther kung gagamitin mo siya dahil ayaw din namin, nagsisinungaling po yan siya. Malinaw po sa presentation ko, meron ng Old Testament sa wala pang Roman Catholic. Meron ng Old and New Testament sa wala pang Roman Catholic. Ba't nung paniwalaan si Martin Luther? Punto Biblikal.